Kumusta ka? Hmm? Kumusta yung buhay-buhay mo dyan? Teka, bakit ba ako nagtatanong ng kumusta ka? Alam ko naman na masayang-masaya ka. Alam ko naman na kontento ka sa buhay. Kasi 'di ba, natupad mo yung pangarap mo. Nandiyan ka sa dreamland mo. Kasama mo yung mga taong pinili mong makasama, 'di ba? Anyway, ginawa ko tong video na to kasi alam mo te, sobrang 3 taon na yung nakakalipas. Pero bakit hindi ka pa rin tumitigil? Hindi ka pa rin tumitigil sa paggawa ng mga issue. Hindi matapos-tapos sa akin, tapos ngayon lumipat ka sa anak ko. Di ba ikaw yung unang nagbago? Di ba ikaw yung unang nanggago? Di ba ikaw yung nanakit? Ikaw yung nangwasak ng pamilya, ikaw yung nangwasak ng pangarap. Pero bakit ilang taon na nagfi-feeling biktima ka, na nagfi-feeling ikaw yung naaapi, na nagfi-feeling na ikaw yung hindi mahal? Iisa-isahin ko pa ba kung ano mga pinaggagawa mo sa buhay? Ha? Hindi ka na nakontento sa pagsira mo sa akin. Hindi ka na nakontento sa paggawa mo ng mga false accusation, sa mga mali-maling kwentong ginagawa mo para magmukha lang akong masama sa mga taong tanga na naniniwala sa'yo. Pati ba naman yung anak ko, idadamay mo. Gagawan mo rin ng kwento. Nanay ka, di ba? Bakit pinagkakalat mo na masamang anak yung anak ko? Ikaw yung nanay. Pinagkakalat mo na dati minura ka na hindi naman totoo. Tapos hindi ko magat ngayon gagawin mo na naman ng kwento na tinawag kang cheap. Unang-una, si Aki, yung anak kong yan, magalang yan, mabait na bata yan. Pero wag mo lang siyang bibigyan ng dahilan para maramdaman mo na dinidisrespect ka niya. Ikaw naman ang may gawa ng lahat ng to, di ba? Kung ano yung nangyayari sa ating tatlo, ikaw naman ang gumawa ng lahat ng to. Hindi ka tinawag na cheap ni Aki, mali lang yung pagkakaintindi mo. At ayoko nang i-explain sa'yo o ayoko nang i-discuss sa'yo o isa-isahin pa na hindi ka tinawag ni Aki na cheap. Kaya huwag mong ginagawa ng kwento yung anak ko na disrespectful na tao. Mahal na mahal ka ng anak ko. Malaki ang respeto ng anak ko sa'yo. Pero ikaw ang gumagawa ng paraan para unti-unting mawala yun. Alam mo yan. Alam mo kung anong pinaggagawa mo sa amin. Alam mo kung anong pinagsasasabi mo sa amin. Hindi ko na kailangang isa-isahin dito sa video na to. Diba? Ikaw yun ang gago. Ikaw yung lumandi. Ikaw yung nangwasak ng pamilya. Ikaw yung nangwasak ng pangarap. Ikaw yung nangbaliwala ng anak. Ikaw yung tinitiis mo yung anak ko. Ikaw yung nawawala ng oras sa anak ko. Pero bakit ikaw yung galit na galit? Na feeling mo inapi ka namin mag-ama? Ano ba to? Ha? Di ba dapat kami yung gumagawa niyan sa'yo? Bakit baliktad na yung mundo ngayon? Ha? Bakit ikaw yung galit na galit? Ha? Sana maging masaya ka na lang sa buhay mo. Ha? At gampanan mo yung obligasyon mo bilang nanay. Ganun lang naman eh. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Gampanan mo yung obligasyon mo bilang nanay. Kahit hindi ka naging nanay o nagpaka-nanay, gampanan mo. At huwag mo sasabihin na tinuturoan ko si Aki na magalit sa'yo o binibrainwash ko si Aki. Hindi ko na kailangan gawin na siraan ka kasi ikaw mismo ginagawa mo yan sa sarili mo sa harap ng anak ko. Yung katarantaduhan ginagawa mo sa akin, sa tingin mo, hindi yan makaka-apekto sa pagtingin sa'yo ng anak ko? Mag-isip ka kasi. Mag-isip ka, huwag puro yung kaligayahan lang iniisip mo. Yung mga pansarili mong kaligayahan lang kasi iniisip mo.
Alam mo kung gaano ako kamahal ni Aki. Alam mo kung gaano ako kamahal ng anak ko. At sa tingin mo, papayag yan na gagugaguhin mo lang ako. Na bastos-bastusin mo lang ako. Na maliitin mo lang ako at insultuhin mo lang ako. Mag-isip ka. Ha? The best thing na kailangan natin magawin sa anak natin, or the best thing na magagawa natin sa anak natin, ay yung ipakita mo sa kanya na nire-respeto mo yung tatay niya. Kasi yun ang ginagawa ko sa'yo. Kahit pikon na ako sa'yo, minsan oo. Minsan pinapatulang kita. Pero sa harap ng anak mo, sa harap ng anak ko, respeto ang pinapakita ko sa kanya. Respeto ko sa'yo. Never kitang siniraan sa anak ko. Tandaan mo yan. Never ako nagtanim ng galit sa anak ko para sa'yo. Galit para sa'yo, itatanim ko sa anak ko. Anak ko tanga. Anak ko gago. Sa tingin mo, papayag ako na pag nawala ako sa mundong to, iiwan ko kayo mag-ina na may alitan? May samaan ng loob? Oo, ikaw pwede. Purpose mo nga yun, di ba? Sinabi mo nga sa amin na balang araw magiging magkaaway kami mag-ama. Di ba? Ganyan ka kagaling na ina. Ganyan kagaling na tao. Yung mag-ama mo, sisirain mo. Yung mag-ama mo, pilit mong paghihiwalayin. Yung mag-ama mo, kinikurse mo, sasabihin mo balang araw magiging magkaaway kami. Napakagaling mong nanay. Napakabuti mong tao. Lilinawin ko lang sa iyo ha. Hindi ikaw dapat yung nagagalit. Dapat kaming mag-ama. Hindi ikaw. Wala kang karapatang magalit sa amin mag-ama. Dahil wala kang rason o magiging valid reason para magalit ka sa amin mag-ama. Ikaw yung nawawala ng gana kay Aki. Ikaw yung nagpaparamdam sa anak ko na hindi siya mahalaga sa'yo. Natitiis mo nga, di ba? Mula dyan hanggang umuwi ka dito, naparamdam mo ba sa anak ko na mahalaga siya sa'yo? Na mahal mo siya? Hanggang salita ka lang naman eh. Kasi akala mo pag nagbigay ka ng 2,000, 5,000, pagmamahal na yon. Diba? Hanggang dyan, nung nasa Taiwan ka, hanggang umuwi ka dito ng halos 2 buwan, never mong pinaramdam sa anak ko. Na na-miss mo siya, na mahalaga siya sa'yo, na mahal mo siya. Anong pinaramdam mo sa kanya? Pagbabaliwala. Pagbabaliwala, lalo't sa nararamdaman ng anak ko. Sa bagay. Di ba sabi mo, okay lang yan. Wala akong magagawa, tanggap ko na magalit yan sa akin balang araw. Yung anak ko na depressed, di makatulog, madaling araw, iyak ng iyak. Dahil sa ginawa mo sa pamilya natin. Pero anong sagot mo? Hayaan mo yan. Masasanay din yan. Di ba gusto mo, ikaw nasusunod lahat. Hindi lang masunod yung gusto mo, ano gagawin mo? Hindi ka na magpaparamdam. 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan? Yan ba ang klase ng nanay na meron ka? I mean, yan ba ang klase ng pagiging ina mo sa anak ko? Wala na akong galit sa'yo. Wala na akong galit sa'yo. Tanggap ko na kung ano nangyari sa atin. Pero kahit kailan hindi ko tatanggapin na ikaw mismo yung nagwasak ng pangarap ko. Hindi ko tatanggapin yun. Andis kong ibalik mo yun sa akin. Nang dahil sa'yo, nawalan ako ng respeto sa mga babae, maliban sa pamilya ko at sa anak ko. Nang dahil sa'yo, galit ako sa mga taong nagse-celebrate ng Women's Day. Galit ako sa mga taong humihingi ng karapatang